Praise be to God. It's 2025, year 2025. Still, we have our Be Inspired. It's, sabi nga lagi ni Sister Emma, Sun Date. Ito po ay date natin sa ating Panginoon. So, Sister Em, di ba napakaganda nung pinraya natin kanina? Yung steps. You know, I have heard, di ba meron tayo narinig na isang speaker na ang Panginoon po will guide us to step. To step. But also, God will guide us to stop. There are things in our life, di ba, sa sisters, na kailangan din po nating mag-step. Step. And we're talking about faith. And faith, in stepping in our faith, di ba, sa sisters, ito po yung hindi natin nakikita hindi pa natin nakikita yung steps. Yung susunod na mga hakbang. Yeah. Now, we will rely on God. Amen. Yun yung ibig sabihin nun eh. Yung mag-rely tayo sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po, faith anchor in God's promises. Nakaangkla pala yan doon sa pangako ng ating Panginoon. So, anong gagawin natin? Trust begins, no? Ang pagtitiwala ay nauuna siguro yung paniniwala. Pero yung pagtitiwala at paniniwala, ang mauuna doon, pagkilala. Di ba? Yung pagkilala. Knowing God's faithfulness. Kasi bakit po? Kasi pag si Sister Emma hindi kilala si Brother Vic, hindi siya magtitiwala kay Brother Vic. Di ba? So, ganoon din po sa ating Panginoon. Kailangan makilala natin ng gusto ang ating Panginoon. Kasi ang promises ng Panginoon, ang sabi po niya sa Jeremiah. Ano sabi niya, Sister Ems? In Jeremiah chapter 29 verse 11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Ang ano natin dun, yung meron isang version yan eh. Yung not to harm you. Not to harm you, di ba? Teka muna, bakit ba every episode nyo, Brother Vic, Sister Ems, lagi namin narinig itong Jeremiah 29 verse 11. Why? May di ba, this is sisters? Kasi pinakikita po rito na ang plano ng Diyos, talagang alam niya ang plano niyan Diyos para sa iyo, para sa pamilya mo. Kaya lang, ang tanong, bakit hindi po nagkakaroon ng katuparan? Siguro sa akin personally, based on our experience, Sister Emma, siguro ang nakikita ko, Sister Ems, kasi pinakikialaman natin yung plano ng Diyos. Di ba? Tayo mismo ang gumagawa ng steps natin instead of relying on the step of God. Then, nag-declare nga ang Panginoon no? A plan for welfare, not to harm us. Para hindi tayo mapahamak. And to give us our future and our hope, my brothers and sisters. So as we walk through the uncertainties, yung mga trials, difficulties, no? Siguro, alam mo naman, wala naman exempted Amen. Wala naman exempted. All of us, different kinds of trials lang po. Even this coming 2025, yes, of course, we aim for good, we aim for nice, we aim for better. But brothers and sisters, still, along the way, there will be some uncertainties or trials or difficulties. Pero, we will walk with God. Amen. Let us hold on the truth that God's plan are always for our own good. My brothers and sisters, intention are always for our good. Yan ang ano ng ating Panginoon. Sa pinakamadaling salita po, maganda po ang plano ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Ito pong 2025. Amen. Number 2, surrendering in control. Paano ba yun? Paano ba yung ano natin? Paano yung surrender? Walking in faith requires surrendering our fears, yung takot, and our needs also, yung pangangailangan natin, to the control of whom? Of God. Okay, of course, ang Diyos. Ano sabi sa Proverbs, Sister Ems? In Proverbs chapter 3 verse 5 says, "Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding." Pag sinabi po nating whole heart, with all our heart, ibig sabihin yung buong pananampalataya natin. Buong pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen. Pag sinabi natin buong-buo, hindi tayo mag-worry, hindi na tayo magtatanong, bakit ganito, bakit ganyan? Kasi buong-buo
To be honest, may di ba sa sisters, alam ni Sister Emma ito, in our life, kasi sa totoo lang, siguro base din sa ating experience, Sister Emma, hindi naman to overnight, Oh, yes. no? Every day is a process. Yeah. Everyday process. Tumitibay, no? Yun yung isinaanan natin eh. So let us trust God in the moment when we do not understand. Di ba? May marami tayo. Mahirap intindihin yun, Brother Vic, ano? Maalala ko sa lumang buhay natin, hindi pa ganun kakilala Katibay. ang Panginoon. Parati tayong nagre-rely sa ating own understanding. Kasi sasabihin mo, matalino ako, kaya ko yan. Pinag-aralan ko to. Pinag-aralan ko yan, yun. Kaya may mga attempt ka tayo ng Sister Ems na nag-fail tayo sa isa, subukan mo ito. Di ba meron na tayong na plan A, plan B, plan C. But when we develop our relationship with God, that's the time na yung nga, parati akong sumasandal sa mga promises of God. Yun po yung natutunan ko when we joined the renewal. Marami palang pangako ang Panginoon para sa atin. Pero sa totoo, ang ginagawa na, ewan ko, siguro, nare-review ko nare-remind tuloy ako na sa mga steps natin, no, Sister Ems, lagi nating isinusuko ang lahat sa ating Panginoon. Amen. Yung pag sinurrender po natin kasi sa kontrol ng Diyos, kumbaga sa manibela. No, ang manibela hawak ng ating, huwag mo agawin yung manibela. Minsan pati yung nasa Panginoon niya manibela, pero ang cambio nasa iyo. Di ba? Ang preno nasa iyo. No, give it all. Passenger ka lang, kapatid. Passenger lang ako eh. Pasahero lang ako. Let the driver moves. And who is the driver? The driver of our life, which is God. Di ba? Kasi ang sarap kaya pag ang Panginoon po ang nag-drive ng buhay po natin. Amen. Napakaganda ng nangyayari sa buhay po natin. Yun yung sa experience sa Sister Ems, di ba? Pag talagang pinag-ano mo yung sinurrender natin sa kontrol ng ating Panginoon. Pero meron kasi bagay na misa kailangan pasubukan natin yung galing natin. Sabi nga Sister Emma, nag-aaral naman ako matalino ako Pero pag wala na magawa, Lord, bahala ka na. Amen. Bakit hindi pa po sa una? Doon natin isuko sa Kanya lahat. Amen. Third, perseverance through challenges or perseverance through trials. Faith grows through trials and perseverance. Kasi bakit po? Saan mo gagamitin yung pananampalataya mo pag walang pagsubok? Amen. Di ba? Ano lang kwenta yung pananampalataya mo? Because faith is a gift from God. Binigay sa atin ito. Saan mo gagamitin? Pag may trials. God used difficulties to refine us. Ginagamit po pala ng Panginoon yung mga pagsubok sa buhay po natin para po ipalis, para po i-refine, para yung ginto. Yung ginto kasi dinadaan sa apoy. Tayo po idinadaan sa apoy ng pagsubok para makita ang tunay na pagkaginto ng buhay po natin. Amen. Tama po ba? Tama ba, Sister Ems? Di ba? Ano sabi niya sa Romans 8 verse 28? In Romans chapter 8 verse 28 says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him." Even pangit na pangyayari ba, Sister Ems? Kasi in all things Yes. Yung ba yung sinasabing victorious in all circumstances of life? Parang ano yun there is a wonderful, what to call this, behind that situation, that sufferings that we incurred. Narinig ko ito kay Brother Bingbong. Rejoice. We are victorious, even we are defeated. Amen. Why? Because we are with Christ. We will become happy even in the midst of our sadness. Why? Because we are with Christ. Amen. Instead of fearing challenges, may di ba sa sisters? Anong gagawin? Let us face them, with confidence. With confidence with whom? With God. Knowing God is shaping us for His purpose. Amen. May purpose ko ang Panginoon kahit po sa trials po natin. Yes. God allows trials and difficulties for us to be strong with our faith, my brothers and sisters. Amen. Yun yung pinakamasarap nun. Fourth, relying on God's strength. Faith reminds us, you and I, Sister Emma, kami po, tayo po lahat, that we are not alone. Hindi ka nag-iisa.
Hindi ka nag-iisa. Minsan naisip natin, inasabi natin, ano siya sana madalas, Sister M, nasaan ang Diyos? Nakalimutan ng tao ng Diyos. Bakit puro Sister Emma na lang inaasikaso nila? Bakit si Brother Vic na lang inaasikaso nila? Diba? Yun ang inaano natin eh. No, all of us, God loves you, tayo po lahat. Pwede ba sa sister? Walang pinipili ang Diyos. Makasalanan, di makasalanan, pareho po. Ano sabi niya sa 2 Corinthians 12:9? In 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, "My grace is sufficient for you, Praise God. for my power is made perfect in weakness." Ang grasya po ng Panginoon ay supisyente. Ano ba sa Tagalog yung supisyente? Sapat. The best. Sapat. Kompleto. For you. No? Akala lang po natin wala, pero ang Diyos po nandyan. And sabi ng Panginoon, sabi po niya, pangako niya, my power, ang power ng Panginoon, ay ginawa niya para perfectly, para sa kahinaan po natin. Amen. When we are weak, God is so strong. Amen. Doon binibigyan tayo ng lakas. And as we grow through the years, we move our life through the years, but let us lean on God's strength, not on our strength. Amen. Knowing that God will equip us to face any challenges with His grace. Amen. Sa grasya ng ating Panginoon. Hindi po sa dahil kasi mayaman ka, dahil kasi matalino ka. No. It is only by grace of God. Amen. And God will always strengthen us, my brothers and sisters. Amen. The last, number 5. Living as a witness of faith. Be a witness. Be a Christ to others, brothers and sisters. Trusting God, inspire others to seek Him. Last few days, may bisita tayo. Di ba? Nung pagyari ng mga sharing, pagyari ng mga advices, counseling natin, yung nasabi natin sa kanila, nakakataba po ng puso. Ano sabi? Nakakahawa naman kayo, Brother Vic. We are so inspired. Ang dami namin natutunan. Yun yung comment nila. Ang dami namin natutunan. In a very short 2 hours na fellowship natin, ang dami namin natutunan sa inyong mag-asawa. So, we are, tayo po. Be a witness to other people, to your wife, to your husband, no? Be a witness by doing good, by saying good, by lovingly doing everything. But di ba, sa sisters, no? Sa mga anak mo, sa magulang mo, no? Sa mga ka-office mate mo. Tayo ba, Sister Ems, ano yung naibahagi na natin sa iba? Sabi nila, Brother Vic, when you do good, nakakamagnet. Of course. At saka sasabihin nila, pag nakita nila na maganda yung ginagawa mo, tama yung ginagawa mo, may iba nagsasabi, ay nakakahiya naman kasi ganun ang Kailangan ginagawa. gawin din nila. Oo. Ganun din tayo, Brother Vic, no? Bagong-bago tayo sa duplication renewal. naman, Sister Ems. Duplication. Namamagnet tayo doon sa kagandahan ng ginagawa ng iba. Pero Mabuti siyempre, din. yung pangit, hindi naman natin ina-adapt. Ang ina-adapt Hindi. natin yung maganda. Maganda, Diba? oo. Yung kabutihan. Amen. Amen. Kaya ngayon yung sinasabi in Matthew chapter 5 verse 16 says, "Let your light shine before others, Amen. that they may see your good deeds and glorify our Father in heaven." Friends, people of God, pag ang tao po, in our action, hindi ka pa nagsasalita, nakikita nila yung buhay mo, yung buhay ninyong mag-asawa, buhay ninyong pamilya. Oh, my dear brothers and sisters, mahahawa po sila. Kung paano ka nagiging magalang, ganun din sila nagiging magalang. Kung paano ka magmahal, ganun din sila, natututo silang magmahal. Let us live boldly, my dear brothers and sisters, reflecting God's love in our life and trustworthiness to those around us, showing that God is alive, that Christ is alive, na ang Panginoon ay buhay sa ating buhay at ikaw ay magiging Kristo sa bawat isa. Being Christ to others, my dear brothers and sisters. Di ba, Sister Ems? Kailangan maging Kristo tayo sa ibang tao. Yun ang naman ang ibig sabihin nun. And so, brothers and sisters, dito po sa ating pong 2025, no, of course, hindi po ito, what we call this, hindi tayo exempted. Kung may mga trials, challenges na tayong kakaharapin dito po sa 2025, o kung minsan na-incurred pa sa 2024, dala pa po natin itong 2025. Trust God.
that God will fulfill everything, my brothers and sisters. Sister Ems, ano maibibilin mo? In faith, parati kong presence of mind, Brother Vic, ano? At sa mind papunta sa puso. My faith is bigger than my fear. Wow, I like that. You always say that. And siyempre, may takot ka eh. Oh, yes. Pero ang pananampalataya mo, mas malaki kesa doon sa takot mo. Amen. Because God loves you. He will not abandon us, my brothers and sisters. Alam ng Diyos kung ano nangyayari sa'yo. Alam po ng Diyos na meron kang pasakit. Alam po ng Diyos na meron kang dinadala. Alam ng Diyos na meron kang karamdaman. Alam ng Diyos yan. Pabayaan natin ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos na makakilos sa bawat buhay po natin. Amen. Let us pray, brothers and sisters. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, we thank you for reminding us to walk with faith, O Lord God. To walk by faith, O Lord. Trusting in your divine plan for our lives, O Lord. Yes. And as we face this year, 2025, this year ahead, fill us with courage and hope. Amen. Help us to surrender to your will, O Lord God. Persevere through challenges and shine your light in the world. May we always seek you, knowing that your plan are greater than our plan, than anything that we can imagine, O Lord God. Yes. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Happy New Year po.